side natin, Laguna. Pag within range, okay lang, mas madali sila. And each one of you has a assigned species to take. Alright? All of you agree with that? Hindi biro ang misyong ito. Kailangan ng talas ng pakiramdam at paningin. Liksi at tibay ng pangangatawan. Dahil ang aming makakaengkwentro, hindi pangkaraniwan, ang laki. Sa pangkaraniwang mata, gatuldok ang mga laki nila. Pero gamit ang kakaibang gadget, maiispatan ang aming target. Walang iba kundi ang mga insekto. Maliliit man, malulupit din ang kwento ng mga ito. Macro lenses ang ginagamit ng mga photographer na gaya nila Carl Orteza at Albert Tamayo. Sa pamamagitan nito, napapasok nila ang mundo ng mga insekto. Noong una ay isa lamang itong pampalipas oras para sa kanila. May kanya-kanya silang trabaho. Si Carl, professional photographer. Samantalang si Albert, musical arranger. Pero ang pagkuha raw ng litrato, iba ang high na naibibigay sa kanila. Ito ang mga hindi karaniwang bagay na nakikita mo sa pang-araw-araw. Ang isang aso, nakikita mo, binibigyan mo ng pagkain, kumakain, normal. Sila, nanghuhuli sila, at inaabangan nila ang kanilang mga kakainin. Isa itong insekto na ito sa tinutukoy ni Carl. Bibihira ang pagkakataon na makita natin siyang nangingitlog. Bukod sa magagandang litrato, nasisilip sa pamamagitan ng macro photography ang kakaibang mundo ng mga hayop. Nakakamangha ang kanilang mga ginagawa na di lubusang makikita kung gamit lang ang ating mga mata. Tignan nyo na lang ang gagambang ito. Normally kasi makikita natin ang mga ito sa mga puno, sa mga halaman. Pero on cases na like katulad nito, isang signboard dito sa gitna ng field, they find this a very good opportunity para mag-weave sila ng web nila. And hopefully, kung may matrap dito na organism, magkaroon sila ng pagkain, ng meal nila for the day. Mapapansin natin yung lamok na natrap dun sa web mismo nitong spider na to, gumagalaw pa dahil kakasapot lang sa kanya. Mamaya, kapag patay na, doon niya na makakainin. Siyempre, may mga natsyempohan din kaming may naglalabing-labing sa katanghaliang tapat. Iwanan na natin, baka maistorbo pa. Sa pamamagitan rin ng macro photography, nakikita ang iba't ibang kulay ng insekto gaya nitong mga gagamba. May yellow at black, golden brown, at iba pa. Ang mga pinandidirihan natin mga langaw, heto, tignan nyo. Abat mukhang na-excite ang mga insekto sa atensyon. Paano ba naman? Kahit nagpapahinga kami, panay ang papansin nila. Ito, hindi ko napansin pero may nakaangkas na pala dito sa camera ko. Buti na lang nakita natin agad dahil kung hindi, sigurado mangangati ako nito mamaya. Sino nga ba naman ang magkaka-interes sa mga insekto? Karaniway, di sila pinapansin. Minsan naman ay pinangingilagan o di kaya kinaiinisan, tulad na lamang nito mga langgam. Pero nang aming silang nakunan, hindi ba't inosente at harmless naman ang dating? Hindi biro ang makunan sila ng litrato. Dapa doon. Yuko rito ang ginagawa ko. Di gaya ng mga ordinaryong subject, kailangan ako ang makibagay sa kanila. Abay, dayo kasi ako sa kanilang teritoryo. Hindi rin namin sila hinahawakan para hindi sila magambala. Oh, ayos ba itong mga nakunan ko? Bukod sa nagiging mas malaki ang mga insekto sa pamamagitan ng macro photography, lumalawak din ang pangunawa natin sa mga nilalang na nakukunan ng kakaibang lente. Sino ba naman ang mag-aakalang may tinatawag na spider crab? Mukha kasing alimango ang kanyang katawan. Eto, at nagahabi ng kanyang sapot. Sa siyensya,
Ginagamit ang macrophotography para kilalanin, alamin ang uri at itala ang iba't ibang species ng hayop at halaman. Dahil sa detalyado nitong kuha, nagsisilbi itong ebidensya ng isinasagawang pagsusuri ng mga eksperto, gaya ng isang pag-aaral tungkol sa acid rain na ginawa ng National Geographic noong 1981 kung saan ginamit ang macrophotography. Hindi rin nakaliligtas sa lente nito ang makukulay na likod ng paru-paro na nagiging pattern sa pagdedesenyo ng mga alahas. Astig, di ba? Kung walang macrophotography, marahil ay mananatiling sikreto sa karaniwang tao ang mundo ng mga insekto.